Modern classic helmet from a premium brand ba ang hanap mo? This is the review of the HJC V10 helmet. Let's go! Magandang araw, ako si Jex at welcome po sa Mooncycle. At today, review natin ang isa sa pinaka-solid option pagdating sa modern classic helmets sa market ngayon. Ang V10 helmet from HJC Helmet Philippines. Pero, bago natin simulan ang review na to, as per YouTube, 95% po ng nanonood sa atin ay hindi pa nakasubscribe. Kaya please, click that subscribe button para tuloy-tuloy tayo makagawa ng mga ganitong content. At malay nyo, pag naka 10,000 subscribers tayo, pamigay tayo ng mga helmets, diba? At may mga available din tayo mga helmets at moto apparels sa ating online shop. Check nyo lang po yung description sa baba. So, alright, diretso agad tayo sa price. Itong HJC V10 helmet ay nagkakahalaga ng 16,890 sa monocolors at para naman sa mga graphic options tulad nito, nagkakahalaga siya ng 18,990 pesos. Para sa isang HJC branded helmet with the specs na meron itong HJC V10, para sa akin, sulit na sulit yan. Gaano kasulit? Actually, itong HJC V10 na to is our personal helmet. Helmet po ito ng aking wife. Tapos, HJC Monocolor, HJC V10 na monocolor. Itong dilaw na to, ito ang aking personal helmet. Meron siyang Hansi. So, ginagamit natin yan for content creation. No? Nagustuhan ko talaga itong HJC V10 helmet compared sa iba pang models, hindi lang ng HJC, pati dun sa iba, no? At kahit dun sa mga mas mahal na models ng HJC, yung mga Alpha series nila, medyo mas nagustuhan ko pa rin tong V10. Mamaya papaliwanag ko kung bakit. Tapos, isama mo pa yung mga inclusions niya sa box, talagang sulit na, no? Out of the box, may kasama tong premium helmet bag. Lagi magaganda ang mga helmet bags ng mga HJC helmets, especially yung mga higher ends nila, no? Ang maganda doon, may kasama na rin siyang Pinlock 70 out of the box. So, yung lens niya is pinlock ready na and may kasama na rin siyang Pinlock 70. Napaka-solid, di ba? Single visor ang ating helmet. So, wala siyang kasamang extra lens. Pero ang maganda doon, may kasama na siyang pinlock out of the box. Para sa presyong 16,890 na starting price, sinamahan mo na ng pinlock yan, napaka-solid na yan, no? Kaysa bibili ka pa, didiskarte ka pa ng pinlock. Out of the box, isinama na yan ng HJC. Pagdating naman sa looks and feels, actually, ito talaga yung binabayaran natin sa helmet na to, no? Bukod sa napaka-pogi niya, at alam naman natin ng HJC, always bibigyan niyan tayo ng magandang quality. Ang maganda rin kasi talaga sa mga modern classic helmets. Yes, maganda na yung itsura niya, pero meron pa rin siya ng mga modern features, di ba? So, classic helmet siya, pero kita mo pa rin yung mga modern touch dito, yung mga technology na ginagamit or na meron yung mga bagong helmets ngayon. Pansin natin, meron siyang mga aerodynamic cuts. Usually kasi, di ba, yung mga classic helmets, wala siya masyadong cuts. Hindi niya masyadong iniisip yung aerodynamics kasi basta pogi lang. Ito, meron na siyang mga modern features. Meron na siyang functional na air inlet dito. Meron din dito. Yan, nabubuksan yan pag medyo mainit. Mapapansin din natin dito, meron na rin siyang lalagyanan ng Smart HJC. Meron si HJC partnership with Sena Intercoms. So, pwede siyang lagyan ng mga intercom system ng Sena dito. Specifically for HJC V10. Isa pang nagustuhan ko dito sa shell na to, bukod sa maporma talaga, pogi, is magaan talaga yung helmet eh. Para sa size large, titimbang lang siya ng 1,410 grams. Napakagaan nun. Napaka-solid nun. Kaya ito din yung pinili namin compared sa mga ARPA series ng HJC. Bukod sa mas mura na, sumasabay din yung timbang niya, no, sa mga ARPA series. Kahit nga dun sa mga ARPA carbon series ng HJC, halos ganun na rin yung weight niya. Kaya napaka-solid na rin. This helmet is made from fiberglass material. Yes, hindi pa siya carbon, pero based nga dun sa weight niya, di ba? Sumasabay na yung timbang niya sa mga carbon fiber helmet sa market. Kaya kahit fiberglass material yung gamit dito, solid na rin. Nagustuhan na rin natin. Saka, yun nga, fan kasi talaga tayo ng mga modern classic. Hindi lang pagdating sa helmet, pati na rin yung mga motor natin, di ba? Masasabayan natin ng forma yung motor natin gamit itong modern classic helmet from HJC. Pagdating naman sa safety certifications, syempre hindi magpapahuli ang HJC dyan, no? Itong ating HJC V10 is updated with DOT FMVSS 218 and ECE 22.06. So, latest and greatest
homologation scores from DOT and ECE. Available yan dito sa HJC V10 helmet. And continue pa rin tayo sa kanyang looks. Punta naman tayo sa kanyang paddings. Makikita naman natin dito, classic pa rin yung style ng paddings, no? Classic yung look, pero feels niya modern na din. So usually ito na rin yung ginagamit ng HJC sa kanilang mga premium branded helmets pagdating sa paddings, no? Pero dito sa upper part, medyo may gamosa feels tayong nararamdaman dyan. Actually, maganda yung fitting para sa akin ito, no? Ang isa talaga sa nagustuhan ko sa V10 is maliit kasi siya eh. Yung usually, di ba, yung mga helmets medyo malalaki na ngayon. Medyo mukha tayong bobblehead eh, di ba? Para tayong Thanos bobblehead. Nagmumukha na tayong ganito, di ba? Pag nakasuot tayo ng helmet. Pero pagdating dito sa HJC V10, maganda talaga yung fitting niya sa akin. Mamaya isusukat natin to para mapakita ko sa inyo, no? Isa sa mga nagustuhan ko din sa kanya kung bakit pinili ko rin tong helmet na to is naka-double D-ring na rin siya. Sa mga lagi nanonood ng ating helmet reviews, lagi ko nababanggit na prefer ko talaga sa locking mechanism ng helmet is double D-ring. Nakasanayan na rin natin yan kasi yes, mas madaling gamitin for daily yung naka-quick release kung tanggal kabit ka ng helmet. Pero ako kasi nakasanayan ko na rin talaga tong double D-ring, no? Okay na rin yun for the extra safety na binibigay naman sa akin ng double D-ring. Safe naman po ang mga quick release, especially do sa mga modern quick release latch system na binibigay sa atin ng mga modern helmets, no? Pero kung saan ka mas kampante, dun tayo, di ba? At isa pang maganda, meron ding inilagay na emergency pull tab si HJC helmets dito. Again, sa mga hindi po nakakalam sa emergency pull tab, ito po yung ginagamit ng mga emergency personnel natin in cases of accidents para mas mabilis matanggal yung helmet sa mga ulo natin. Pagkakahawak mo sa kanya, napaka-premium talaga, oh. Yung mismong packaging ng helmet. Kaya nung unang lumabas pa lang to sa Philippine market, medyo inay na rin natin to. Tapos may mga small details dito kasi na talagang magpapapogi talaga sa helmet. Tulad itong maliit lang siya, meron siyang parang steel-like, pero hindi naman siya steel, mukhang plastic lang siya. Pero mukha siyang bakal na faded, parang bronze yung look. Napaka-pogi. Ang ganda rin itong design ng graphics na to. Hindi siya white, para siyang cream dito, tapos red. Tapos ang ganda ng pagka-red, parang candy red siya, di ba? Pero ako, ito talaga yung napusuan ko kasi mahilig talaga tayo sa color yellow. Hindi ko alam kung bakit. Yung best pa natin, di ba? Kulay dilaw din yan. Siguro dahil Lakers tayo. Yon, isa pang feature nitong HJC V10 is madaling tanggalin yung kanyang visor. Hindi mo na kailangan ng tools. Meron siya ditong parang makikita mo dito. Iaangat mo lang siyang ganon. Ikot mo lang. Yun. Mabilis siyang tanggalin para linisin, para palitan. Kung gusto mo talaga ng mas safe, mas secured, yes, gamitan mo ng tools, ng screwdriver para mas mahigpit. Pero ako, okay naman from time to time, hinihigpitan ko na lang. Isa pang maganda rin at napansin ko dito sa HJC V10 na feature niya is maganda yung pagkakakulob natin sa loob. Di ko alam kung sa inyo kung magandang feature yun o hindi, no? Pero para sa akin, yung airflow niya kasi saka yung wind noise is lessened because yung mga gasket na ginamit ni HJC dito maganda talaga eh. So kung gusto ko naman ng option na konting hangin, pwede ko namang iangat to, di ba? Pero pag nilock mo to, itong kanyang visor dito sa unahan, halos wala kang marinig na wind noise sa labas. So, lesser wind noise sa biyahe, lesser stress, di ba? Again, para sa size and weight, nabanggit ko nga kanina, maganda talaga yung size and weight nito kaya napili din natin tong helmet na to, no? Meron siyang sa size large 1,410 grams. Pero check natin tong aking monocolor. Nakalagay dito meron siyang 1,380 grams. Meron siyang difference na around 30 grams kasi dahil merong additional paint itong mga graphic options ng HJC V10, no? Galing, di ba? Additional grams na. Again, sabi ko nga, di ba? Small things nakakadagdag at nakakabawas yan sa mga weight ng mga helmet natin. And again, dahil nga nagko-content din tayo, meron tayong mga dinadagdag pa dyan ng mga items or mga gear. Kaya ito, lalagyan natin ng chin mount, tapos lalagyan natin ng action cam, meron din tayong nilalagay na intercom. So yan, mga yan, nakakadagdag talaga sa timbang ng helmet during sa ride. Kaya mas mababa yung timbang ng helmet, much better. Kasi mas mahaba yung maira-ride natin na hindi tayo nangangawit agad. Punta naman tayo sa detailed specs and features. So meron nitong advanced fiberglass composite shell for lightweight, superior fit, and comfort. With a CAD-shaped design for improved aerodynamics, this helmet enhances your riding experience. The interior features moisture-wicking and quick-drying materials, along with the removable and washable pads for easy maintenance. Pinlock ready na rin to with HJ41 face shield or yun nga Pinlock 70. At para mas makita nyo naman kung ano yung sinasabi kong fitting ng HJC V10,
Tara, sukat natin tong helmet na to. Kaya ko siguro sabihin na ito yung pinaka-paborito kong naging helmet ko or pinaka-paborito kong helmet ngayon sa market. Hindi lang siya basta-basta classic lang. Usually kasi mga classic helmets mabibigat yan, di ba? Kung true to its DNA na classic talaga siya, yung mga ginamit na materials dyan, yung mga sinauna pa, di ba? May mga bakal-bakal pa yan or basta mas mabibigat siya eh. Pero itong HJC V10, binigyan tayo ng HJC ng lower weight option, modern option pagdating sa modern classic helmets. Siguro matagal-tagal na rin tong helmet na to sa amin. Around 1 year na rin siguro. Pero ngayon snug fit pa rin eh. Yun ang maganda sa HJC. Yun ang napansin natin sa foam niya. Matagal yung pagkumpis ng kanyang foam. HJC V10 helmet. Sanay na tayo dyan. Ayan o, parang nag-e-echo dito sa loob. Yung sinasabi ko, pag sinara natin yung visor ng helmet, yung kulob na kulob ka na. Yes, yung iba, medyo mawiwirduhan kung hindi siya sanay. Ibig sabihin kasi niyan, yung hangin hindi talaga masyadong pumapasok sa mga helmet natin. Yung paspas ng hangin, medyo pigil. Kaya, para sa akin, mas maganda siya. Mas lessen yung wind noise at wind stress sa atin habang nagra-ride tayo. And dahil nga helmet natin to, alam naman na natin, i-ride na natin to ng up to siguro up to 3 hours or 4 hours walang tigilan. Ng mga 3 hours, sabihin na natin 3 hours lang. Okay naman, hindi talaga siya nakakangawit. Ang nagpapangawit na nga lang din sa akin siguro, pag meron tayo nakalagay na action cam sa unahan natin. Kasi dagdag na tayo ng mga devices, hindi na balansyado yung helmet kung paano siya in-engineer ng HJC. Medyo maliit yung kanyang gap dito for sa ating mga mata. Pero, again, para sa akin yung field of vision is malaki. Sanay na tayo dito. Hindi ako nagkaroon ng problema sa field of vision dito. Yung iba, kapansin natin, kala mo laki-laki, di ba? Pero, yung field of vision, hindi ganun ka-laki. Dito, kitang-kita ko lahat. Wind dragging naman during sa rides, okay naman. Hindi naman siya masyadong nahampas. Pero compared dun sa ibang mga sports helmet talaga, di ba? Medyo mas may hampas pa rin to ng hangin. Next time, susubukan natin na i-ride test talaga to. Test rin. Re-review natin during sa rides mismo. Para mas maganda yung usapan natin. Nasa ride tayo mismo. So, pakita ko sa inyo yung itsura ng HJC V10 helmet. Hindi nga lang siya dual visor. Kaya kadalasan nag-shades na lang tayo. Pero actually, usual ng mga helmets ko is mga single visor lang din talaga. Kasi again, additional devices, additional materials na nilalagay natin sa helmet, additional weight po yan. Mas prefer ko yung lower weight ng helmet, magsa-sunglass na lang ako, di ba? Mas okay sa akin yun. Kesa naka-dual visor ka nga or naka-modular, tapos ang bigat naman ng helmet mo. Yun, kanya-kanya lang din po yan. Ako, mas gusto ko yung mas mababa yung timbang ng helmet ko. Pero safe pa din, syempre, di ba? Front view. Side view. Likod. Solid. As I am a fan of modern classics ng almost everything, talagang pinahanga ako ng HJC V10 na to, no? Pinaka-paborito ko tong helmet dahil bukod nga sa napaka-pogi naman, di ba? Magaan siya, madali siyang bitbitin pag gumagala kayo. Tapos, busog na busog din siya sa modern features. Same ng mga modern helmets ngayon. Napaka-solid din ng fiberglass material na ginamit ng HJC dito, no? Combination siya ng lightweight, premium, and value. Hindi kasing mahal ng mga carbon fiber helmets ng HJC, pero magaan pa rin at sure ka pa rin sa tibay. At syempre, HJC yan, diba? Sure na sure ka sa quality na makukuha mo. Again, maraming salamat po sa pagsama. Please, palike and share naman po ng video na to. At kung hindi ka pa nakapollow, please click that subscribe button para makagawa pa tayo ng mas marami pang videos katulad ng helmet review na ito. At kung gusto mo namang mapanood ang versus series natin ng KYT, HJC at LS2, click mo lang tong video na to